Psst, kapatid, may tanong ako sa'yo. Mahilig ka ba sa single player games? Kung mahilig ka, para sa itong video na to. Pero kung hindi, magstay ka pa rin kasi may matututunan ka pa ring aral dito. May nagtanong kasi sa akin kaibigan ko na bakit daw hindi ako nagsistream ng Mobile Legends o League of Legends o kung anumang multiplayer game, mas madali daw yun. Ang sagot ko dun kasi hindi naman ako nag-i-enjoy talaga sa mga multiplayer games. Papaliwanag ko kung bakit. Though naglalaro din ako ng LoL, 13 years nga ang relationship namin ni LoL pero pinakamataas kong rank gold 1. Ang single player games lang naman ang ibig sabihin mo nun. Ayaw mo nung may katrash talkan, ayaw mo nung may obob na kakampi, na ayaw mo rin ng kakampi na mumurahin yung kahit pinaka ninuno mo na idadamay pa dahil pangit yung performance mo sa laro. Minsan kasi mas gusto natin ang nag-i-enjoy sa kwento ng laro, kung yung characters ay parang ikaw na mismo, parang ikaw mismo yung nasa mundo na yun. Yun yung point kasi ng single player games. Ayaw mo ng pressure, ayaw mo ng leaderboards, gusto mo lang talagang maglaro. Pero eto na nga, sa nangyayari ngayon, bakit parang pinaparusahan tayo, mga mahilig sa single player games, ng gaming industry? Meron na tayong mga daily logins, battle pass, ano pa ba meron? Limited time events, yung mga ganun. Shift ka kagabi, gusto mong matulog, pagkalaro mo, gusto mo lang maglaro, tapos ang dami mo nang na-miss out. That is something na hindi masaya para sa akin. Sa MOBA games tulad ng Mobile Legends or League or Dota 2, meron tayong tinatawag na cosmetics or skins. Though, ano lang to, isa lang tong way para mas mapaganda yung character mo. Ang alam ko dati yung Mobile Legends, meron siya dati yung pag suot mo yung ganitong skin, merong 10% attack speed yung character mo or what. Hindi ko alam kung meron ngayon. Tagal ko nang hindi naglalaro ng Mobile Legends. Sa Dota 2 at League, or sa League, at least sure ako na purely cosmetic lang siya. Pero ang problema kasi minsan may tinatawag tayong skin diff, or parang isipin mo na lang parang nagpunta sa JS Prom na ikaw naka-PE uniform lang tapos nakapormato yung mga kasama mo. Alam ko dapat wala, pero yung ibang tao nape-pressure doon. Ang isa ko pang point dito mga kapatid kung halimbawa sa laro tulad ng Honkai Star Rail or Genshin Impact, meron silang tinatawag na gacha system. So, tong gacha system ito, parang isipin mo na lang parang siyang ruleta, gano'n na, ito yung character na mapupunta sa'yo. Ipagpasadyos mo na lang na yung character na yun yung gusto mo kasi medyo mahal ito no? Pero, yun nga, isipin mo na lang parang sinanibang ka ng Diyos ng mga slot machine para lang makuha yung character na gusto mo. Yung ibang mobile games naman tulad ng Candy Crush, meron silang tinatawag na energy system na bago ka mag-proceed sa isang level, kailangan magantay ka muna ng ilang oras. Siyempre, matetempt ka na bumili nung mga nung currency na yun, nung energy, para lang makapaglaro. Ang bottom line dito is, wala naman talagang libreng laro. Pag libreng laro, pag free-to-play siya, ikaw ang produkto. Meron silang hinihintay na kapalit sa'yo. Tandaan nyo lagi, kumpanya itong mga to, they are gaming companies. Their main goal is to earn. Ikaw yon, ikaw ang produkto. Kahit na free-to-play siya, meron pa rin silang gustong kuning kapalit sa'yo. At ito pa yung isa sa pinakamasasakit na rason kung bakit hindi talaga ako makapag-enjoy sa mga single-player games. Ito yung tinatawag na gatekeeping. Para lang mapakita ko sa inyo na hindi ko lang hinuhugot tong sagot na to galing sa puwet ko. Ito ilang screenshots, makikita nyo merong gatekeeping kung paano maglaro ng Elden Ring. Dapat daw walang summons, weak ka daw kapag ginagamit mo yung mga features na yun na nandun sa laro. Isang something na hindi ko mag-gets, hindi ko ma-concept. Alam ko na ang Elden Ring ay isang laro na walang difficulty option at nasa sayo kung paano mo pahirapan ang laro o hindi. Pero bakit mo papahirapan yung sarili mo? Laro lang naman to. Naglalaro nga ako para mag-enjoy. Hindi ko maintindihan. Marami na akong utang kay Tom Nook. Okay? Marami na akong utang kay Tom Nook. Kaya ako, nag-enjoy ako personally sa Nintendo Switch 2 ko. Alam ko, okay, bago kayo magsalita, isa ako sa mga taong privileged na makakuha ng Nintendo Switch 2 sa opening. Pero, ganoon talaga
I work hard for it. So, might as well. Ito yung hobby ko, nag-iisang hobby ko siguro na matatawag ko, masasabi ko na nag-enjoy ako. So, I bought one. Sa Switch kasi okay lang yung walang pressure. Pag tinawag ka ng asawa mo, pwede mong i-pause yung laro. May mga bagay kasi na hindi ko na magagawa dahil matanda na ako. 32 years old na ako, may edad na. Masaya ako na sa ngayon, hindi ko pa pinoproblema kung ano yung pandede ng anak ko kasi wala pa. So nakakapag-focus ako sa trabaho ko, sa asawa ko, sa negosyo ko. Pero minsan nakakapagod na rin physically, mentally, emotionally. And games yung isa sa mga way kung paano ko ma-release yung stress ko. Hindi ko na kailangan dagdagan yung stress ko pa ng isang stress. So single player games are not dead. Kailangan mo lang talagang hanapin yung drive mo. So, kung ganito ka rin na masaya kahit single player games lang, mag-subscribe ka sa akin or mag-follow ka. Dito ako plan mag-focus sa mga sa mga content ko. Kung gusto mo ng Nintendo Switch 2 content, mag-join ka na rin. Kung hindi, mag-join ka na rin para mabash mo ako, no? And, yun na naman, ang next step, try kong gumawa ng videos every week about gaming. See you mga kapatid, mahal kayo. Bye-bye.